Sir, meron po nakaumang na resolution sa Senate na para imbestigahan yung umano'y gentleman's agreement na pinasok daw ni dating Pangulong Duterte. Sir, kailangan pa bang ipatawag yung dating Pangulo kung sakaling matuloy yung investigation po ng Senado? Hindi naman na siguro dapat yan idaan pa sa public hearing o ano. Dapat pag-usapan na lang ng dalawang Pangulo natin yan. Silang dalawa lang. Hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo na itong national security na to. Good morning po. Sir, meron po nakaumang na resolution sa Senate na para imbestigahan yung umano'y gentleman's agreement na pinasok daw ni dating Pangulong Duterte. Sir, kailangan pa bang ipatawag yung dating Pangulo kung sakaling matuloy yung investigation po ng Senado? Alam nyo, napakahirap magkomento kasi mga presidente yung nag-uusap. Sa ngayon kasi nagbigay ng komento si Pangulong Bongbong Marcos. Nagbigay din ng komento si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang hirap gumitna sa usapin nito kasi may mga bagay, may mga protocol na yung mga presidente lang ang nakakaalam. Katulad yan, yung mga pagbisita sa mga leaders, sa mga bansa, ng mga ibang leaders, may mga pinag-uusapan talaga dyan. Alam mo, pupunta dyan, magtititigan lang sila. Hindi. May pag-uusapan talaga dyan. At yung mga bagay na palagay ko, may kinalaman sa national security natin. Hindi naman na siguro dapat yan idaan pa sa public hearing o ano. Dapat pag-usapan na lang ng dalawang Pangulo natin yan. Silang dalawa lang. Kasi may kinalaman nito sa national security natin. Pinagmumulan nito ng mga usap-usapan na politically motivated at destroying our minds. Kasi brainwashing na, naging politika na. Alam nyo, itong napaka-sensitive na issue nito. At isa lang ang alam ko. Kasi hindi naman po ako nagpunta dyan sa West Philippine Sea na hindi ako na-brief ng military. Nung panahon na yan, ang alam ko, dyan sa UNCLOS, nakalagay dyan sa UNCLOS ang linaw na yung mga disputed islands, kailangan yan status quo. Sinabi yan nandyan yan sa UNCLOS. Kaya, nung ako'y nagpunta dyan, nung ako'y umikot dyan, naiintindihan natin kung ano yung pinagtatalunan dyan sa West Philippine Sea. Kaya ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Ang nangyayari noon, kapag may nangyaring medyo mabigat, nadi-de-escalate siya kaagad. Ngayon lang kasi ito medyo lumaki na lumaki. Kaya sana kung mag-uusap si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Duterte, mag-usap na lang sila ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Usap ni Duterte at ni President Marcos. Wala nang Senate hearing. Siguro ako lang po, hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo na itong national security na to. Siguro mag-usap muna si Presidente, yung dalawang presidente, at gumawa sila ng statement nila pareho para unity naman ang makita natin. No? Sa oras na to, ang kailangan natin, united ang mga Filipino, hindi tayo divided. Kasi nakikita naman natin yung mga ganap sa buong daigdig. Sana naman tayo mismo, mga Pilipino, sa oras na to, wag na natin masyadong bulaklakin ng politika kasi nasa bingit tayo, mga mahal kong kababayan. Kumbaga, nasa cliff tayo ngayon. Dalawa lang ito, tatalon ba tayo sa tubig o aatras tayo? Yun lang yun. Tatalon ba tayo ng sabay-sabay o magtutulakan tayo? Yun lang naman yan, mga kababayan. Kailangan medyo malinaw ang isip natin dito sa usapin na ito. Sabi kayo kay dating Pangulong Duterte, are you convinced
Philippines dun sa sinabi niya na wala siyang isinurrender na part ng ating Philippine territory? Ay, opo, ma'am. Imposible pong may sinurrender. Dahil ako nga bagamat yun top secret, pero wala naman ng top secret. Alam na pelikula na nga yung pinunta ko dun Yung pinunta ko dun sa West Philippine Sea, siguro pagpapakita na yon na walang binibitawan na teritoryo ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi yun nga yung mission ko Yun nga yung mission ko nung panahon na yun Paano na sasabihin na nag-surrender tayo? Ang mission ko nga nung oras na yun, palakasin ang loob ng mga tao dyan sa mga isla na yan. At hindi lamang tayo pinayagan ng isang kernel na makapagtayo tayo ng milisya. Dahil nung panahon na yun, yun sana ang balak natin gawin, pero kinontra ng isang army colonel. So hindi natuloy. So paano sasabihin na nag-surrender si Pangulong Duterte? Hindi mangyayari. Sir, dapat po bang mag-reach out si Pangulong Marcos kay former President Duterte? Since sinabi naman ni Duterte na open yung lines niya for President Marcos. Alam ko kasi meron talagang pagkakataon na dapat ang dalawang Pangulo nag-uusap. Lalo na yung katatapos lang ang termino at yung sumunod. Yan ginawa na rin niya ni Pangulong Duterte nung naupo siya. Pinatawag niya yung mga dating presidente at tinanong niya tungkol sa West Philippine Sea. Siguro ganun din ang pwedeng gawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipatawag niya si Pangulong Duterte. Ako naman alam ko anytime na patawag niya si Pangulong Duterte, dadating yun. Lalo na may kinalaman sa ating kasiranlan. Sir, kahit ba inaminaw ni former President Duterte na meron nga siyang kasunduan with China, and then China insisting that there was indeed a gentleman's agreement na walang dadaling repair materials sa BRP Caravan. Do you think that decision? Ako po kasi hindi ko po alam, wala akong knowledge sa pinag-usapan ni Presidente Duterte at ang Pangulo ng China. Wala akong alam. Ang alam ko yung nasa UNCLOS. Kasi kung yun ang basihan, ang sabi doon, malinaw na wala dapat maganap na sa mga disputed islands at doon sa mga low tide islands, yung mga tinatawag nila, low tide elevation, hindi dapat magtayo ng mga konkretong infrastructure. Nandun yun So siguro, ako, kasi ayoko magsalita nang wala akong basihan. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan ni Presidente ng China at ng Pilipinas. Ang alam ko yung UNCLOS. Siguro, yun ang basihan nilang dalawa. Kasi ang nakalagay doon, bawal kang magtayo ng kahit ano sa mga low tide elevation at sa mga disputed islands. Sir, yung ayungin po kasi hindi na siya disputed since yung may arbitral ruling tayo na yung West Philippines Sea amin talaga yan. Talaga yan, Pagka pinanghawakan natin kasi yung arbitral, talagang ilalaban natin na atin yun. Pero, siyempre, meron laging two sides of the coin. Yung isang side ng coin, ang sinasabi ng Amerika ay ng China, hindi naman sila sumama doon sa arbitral. Kasi pag arbitral, dapat dalawa lagi kumbaga, yung partido, dalawa. Nung nag-hearing at naggawa ng arbitral ruling, hindi naman na-involve ang China. So yun ang posisyon ng China. Sinasabi nila, hindi naman kami sumama dyan sa kaso na yan. So, sa atin, siyempre, lagi tayong babagsak sa international law. Diba? Ano ba yung international law? Bumagsak tayo sa UNCLOS. Kung ano yung sinasabi ng UNCLOS. Sir, recently nagkaroon ng joint naval or maritime activities between Philippines, Australia, US, and Japan. And then nasundan ang trilateral meeting o yung summit between US, Philippines, and Japan. Do you think makakakupa yun ng tensyon sa West Philippine Sea o pwede itong magpatindi pa ng tensyon dahil baka mag-provoke nila?
Alam niyo, ma'am, sa totoo lang, yung mga ganong mga paandar, titingnan ko na lang si Presidente at kung ano ang desisyon ni Presidente, susuportahan ko na lang. Sapagkat siguro, siya ang Presidente, siya ang nakakaalam kung ano ang maganda para sa atin. Magkaiba man kami ng pananaw, hindi na importante yung pananaw ko ngayon. Kasi huli na yun. Ang importante, suportahan ko yung Pangulo kung ano yung sa tingin niya na tama para sa atin. Kasi, sabi ko nga, nagkukwentuhan kami ng asawa ko. Kwento ko lang. Sabi niya, bakit parang hindi ka nagsasalita? Sabi niya, usually madaldal ka. Sabi ko, iba na kasi ngayon. Kasi ngayon, nasa gobyerno na tayo. Labag man ako. Labag man ang kalooban ko sa ginagawa ni Presidente. Pero kailangan tumayo pa rin ako sa tabi niya at suportahan siya. Kasi sa akin, nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, nandoon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sana hindi na umabot doon. Pero dahil nandyan na, sige, nasa likod ako ng Pangulo. Pero sir, how would you assess the foreign policy of the President given na 2 years ago? Masyado, sa akin, masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Pero siyempre, desisyon niya yan kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, bakit ko naman siya kukontrahin? Magkaiba kami ng pero hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Naku. Siguro hindi itong oras na maging divided tayo. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan kung ano itong mga drastic decisions na ginagawa nila. Kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito. Hindi ito po pwede na mga ganitong aksyon, wala tayong ipinaliliwanag sa ating mga kababayan kung ano yung mga pwedeng mangyari at kung ano yung mga pwedeng ipaghanda natin. Kasi, kumbaga, yung alert level natin pataas ng pataas. So, dapat yung ating mga kababayan well-informed sa lahat ng ginagawa natin. Specific yung tingin niya masyadong matapang ni Arso at saka drastic yung President. Kasi nakarating na tayo sa sinabi ni Pangulong Biden na an attack pag nagkaroon daw tayo ng casualty, sabi niya, AFP o kahit automatic ang MDT ay So, ano pa ba ang doon? Wala nang sigurong pinaka matinding statement galing sa Amerika. Kasi ibig sabihin nito, nasa waiting game ba tayo? Waiting game? Pag may nangyari, halimbawa, dyan sa basaan ng tubig dyan na hindi tayo gumaganti, may madisgrasya dyan na Filipino citizen o Filipino serviceman. So, ibig sabihin, enacted na ang MDT. So, mabigat yun.
Mga kababayan, yung Mutual Defense Treaty, pag binasa nyo yan, mabigat yan, ibig sabihin, gera na. Aba, handa ba tayo doon? Kayo ang tanungin ko, handa ba kayo? Na tayo umabot sa state of war? Aba, mag-isip-isip tayo, mga kababayan. Ha? Kasi, palagay ko, ang una dapat nating iniisip, pagkain. Ano? Pagka pumasok tayo dyan sa gulo na yan, meron ba tayong sapat na pagkain? Karamihan dito sa atin ngayon, imported ang pagkain. Alam naman natin na kapag ka nagkaroon ng ganyan na hindi pagkakaintindihan, ang una dyan mangyayari sa atin, food blockade. O, paano? Naisip ba natin yun? Saan tayo kukuha ang pagkain? Baka tayo-tayo lang dito, magkagulo na tayo. Tayo-tayo lang, ha? Hindi natin kailangan ng invasion, ng invading forces. Tayo-tayo lang. Pagdating sa pagkain, mag-away-away na tayo. Sa akin po, masyadong lumaki. Masyadong lumaki yung problema. Masyadong lumaki. Masyadong ang dami ng nadamay. Pero sabi ko nga, nandyan na yan, suportahan na lang natin ang Pangulo natin kung ano ang mga desisyon niya. Hindi ito ang oras para magtalo-talo tayo. Sir, as a civic senator, we also ask the President or Malacanang or even the NSC to brief the senators regarding the situation po sa WTS. Alam niyo po, gusto ko naman pong saluduhan ang ating armed forces at ang ating national security group, dahil lagi naman po silang nagbe-briefing sa amin. At ang nakakatuwa naman po, dahil pati po yung ating mga senador, talagang masusing pinakikinggan yung mga briefing sa amin. Pero sana lang sa next time na magkaroon ng briefing, kailangan meron din briefing ang economic team at ang diplomatic team. Hindi puro military. Kasi sa usapin na ito, mga mahal kong kababayan, kahit anong sabihin natin, hindi po natin, sa kabayanihan, kilala na tayo doon. Wala na tayong pwedeng, siguro, pagiging martir at heroism lang, wala nang tatalo sa Pilipino. Pero, kailangan ba? Kailangan ba yan ngayon? Ngayon na? Kailangan natin gawin yan? Pwede naman tayong mag-usap. Sana, yun lang. Sana magkaroon ng briefing ang ating DFA. Kung ano yung after niyan. Kasi after nung ginawa nilang Navy Patrol, after ng trilateral meeting, nagsalita yung China. Ang sabi ng China, hindi sila nagigimbal sa meeting na yan at sa patrol na yan. So, hindi tayo na, escalation ang nangyayari. Hindi na di-diffuse yung situation. Nagkaroon ng pagkakamali sa strategy natin kasi naiwasan sana lumaki pa yung issue. Hindi naman po. Wala po akong sinasabing gano'n na nagkamali ng strategy kasi yung strategy ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagawa niya na yon. Di ba, nagawa niya na yan, yung status quo, ganyan. No? So, siyempre, iba din naman ang gagawin, expected naman, na ibang Pangulo, iba ang strategy niya. Ito ang strategy niya, medyo, yung strategy lang, very bold lang yung strategy ng Pangulo na to. Pero hinahangaan ko to, hinahangaan ko tong strategy na to, napakatapang ng strategy na to. Pero sana lang handa ang buong bayan sa strategy na to. Sana naiintindihan ng buong bayan kung saan tayo patungo. Hindi po pwede na hindi informed ang taong bayan kung saan pwede mapunta ito. Hindi po pwede. Yun lang po yung akin. Kung nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naging status ko yan, naging kalmado, ngayon, hindi po tayo kalmado. Kailangan natin informed ang mga tao. Ano ang gagawin natin susunod?
Hindi pwedeng spectator lang ang tao dito. Hindi po pwede. Kailangan natin maging handa kung anuman ang pupuntahan po nito. Relation po dyan sa yung tension nga, no? Kasi patuloy na lumalala. Si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez is urging the armed forces of the Philippines to withdraw the support to President Marcos. Kasi parang sinasabi niya nung rally nitong weekend na parang, yun nga, nakikita niya yung foreign policy is patungo nga doon sa pag-rise ng tension and baka nga mauwi sa gera. Your comment on that, because you're saying kanina, sir, na this is the time that we have to be united and support the president with his decision. But on the other side, there are other lawmakers na urging the AFP to withdraw the support from the president. Inaasahan naman natin na sasabihin ni Congressman Alvarez yan, kaibigan din natin yun, matakapang din yun eh. Pero siyempre, kanya-kanyang point of view yun. Pero hindi ganun wala na mangyayari sa bayan natin kung ganito tayo na tuwing merong gusto natin palitan yung presidente, tapos na tayo doon. Dapat hindi na tayo nakakarating sa mga ganong ganap. Kasi hindi yung makakatulong sa ekonomiya, hindi yung makakatulong sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa harapan ng kung sino man ang gusto nating awayin. Na tayo mismo dito sa Pilipinas, hindi tayo sumusuporta sa leader natin. Hindi maganda yon. Ako, para sa akin, kung ano man ang opinion, political yon. Political yung opinion ni Congressman Alvarez. Opinion niya yon. Sa palagay niya, yun ang maganda. Pero sa akin, ang opinion ko, wag sana tayong dumating doon. Tapos na tayo. 2024 na po. Wala na po tayo sa 1986 o ano pa. Mag-move on naman po tayo, mag-move on.